ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Datang ko lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand. Nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po. She was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because she executed an oath of office upon assumption of office. Di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs? Allegedly. The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naakusahan? We are not saying na totoo na yan. That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust eh. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, you have to submit. Incapacity yun eh, yung paggamit. Kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Cathy. Tama yun. Attorney G? Ano to? Just an addition. Alam mo, galing mismo sa kanyang kapatid, kay Ivy. These are personal knowledge of the use of cocaine. Ang galing mismo kay Ivy, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nagkikita di ba si Marcos pag nagsasalita? Ang tingin namin, pagka hindi nakargahan ng drugs, gumagano'n siya, Maski doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor and is it an honor to our country na mapapahiya isang Pangulo? Kaya nga, sa security naman, delikado din tayo sa security dahil kung hindi nag-isip ng mabuti ang ating Pangulo, baka mapinsala ang bansa natin. So, that's the reason why we raise the issue of his drug use as part of the articles of impeachment or charges. Meron akong dadagdag. Yes, Attorney Garcia. Attorney General Garcia. Yung pong mental health ng ating Pangulo, pwede ma-consider na serious national security concern. Alam ko ninyo, pag gumagamit kayo ng droga, lalo na kung matagalan na, ang epekto po ng cocaine is magsishrink yung brain mo. Kaya pagka nag-shrink na yan, sisimula ka na mag-hallucinate, iba na yung pag-iisip mo. Kaya yung mga drug addict, kung sumaksak yan, 75 tons, 85 tons, kasi ang tingin niya doon sa sinasaksak niya, Diablo, buhay pa. Kaya samantalang patay na yung ganong klaseng hallucination. So what we're saying is, meron kasing issue sa kanya about prolonged continued drug use. So he owes it to the people. Pinapakiusap natin ito sa kanya noon pa. Patayin niyo po yung issue about you being drug addict ba tawag mo? Drug addict, yeah. Okay. Kill the issue. Simple lang naman po yun eh. May hair follicle test ka. Alam niyo po ba kung bakit hair follicle test?
Hindi ko to sinasabi no kasi baka manali magpakalbo eh. Yung kasing paggamit natin ng droga, naka-record sa buhok natin. So yung mga mahabang buhok yan, mas mahaba ang record nyo. Kung gano'n kayo ginamit ng droga. The history, your medical record on your drug use is recorded in your hair. So yun po yun, kaya sabi natin, hair follicle test. Kasi nandyan yung history nung kung gano'ng matagal ka nang gumagamit. So kaya po hair follicle yung hinihingi natin. So, Thank you, Gen. sige po. Thank you, General Garcia. Anyway, si General Garcia will be discussing another topic extensively after this. But for now, yung fourth point po natin is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much for coming dito sa aming press room. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumukontrang elected official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo na kakampi nila lahat ng mga nakaupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final ng unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number one na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya. Sali ako dyan! Dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila, alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Sandy, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila! Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Sandy versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Sandy? Minento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jing Paras. Hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko kapag nabankrupt, wala na akong makukuhang pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Kwento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa Malacanang, sa Golds Park, 2 billion. Ayun o, ang daming pera. Bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang side ng credibility. Ngayon, tignan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot? AI. AI daw. Kung ikaw ang husgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa? O yung nagpapalusot na mastermind? Alam na yan. Kapag ikaw ang husgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simpleng question lamang, on the ground of graft and corruption, dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Sandy? Kapag naniniwala ka kay Sandy at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Magdagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Yung pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion
na kickbacks, allegedly, na diniliver ni Saldico sa kanya, kay President Marcos Jr., the respondent in our impeachment complaint,